Sagutin ko lang tong tanong ni Master, mga Master. So sabi niya kasi kung continuous running na ba daw tong BFD na to kasi nga naka-manual. So paano nga ba gawin tong automatic na mag-start stop siya, mga Master, via external digital input, mga Master. So dito sa video na to, mga Master, i-share ko sa inyo kung paano nga ba natin gawin tong remote operation na via external digital input yung signal niya, mga Master. So ito pala ay naka-manual pala to dahil nga hindi gumagana yung Modbus nito, mga Master. So naka-manual to ngayon. Kaya binalikan ko tong problema na to dahil nga gawin ko siyang automatic. So ngayon kasi ay walang takbo tong machine na to at magpapalit din ako ng BFD dito sa kabila, mga Master, dahil nga hindi ito ang original na BFD talaga. So modify lang din nila to kaya makalat yung wiring dito sa electrical cabinet na to. So dito, mga Master, ay ibabalik ko siya sa remote operation. So kailangan mo lang pindutin tong mode na to. Long press lang. Ayan, pag nagaganyan na yan, mga Master, ay okay na yan, naka remote operation na yan. So naghihintay na lang siya ng signal, mga Master. So ang gagawin ko pala dito ay dito ako kukuha ng signal sa contactor na to, mga Master. So maglalagay ako dito ng dalawang wire sa normally open ng contactor dahil itong contactor na to ay pag naka-start yung machine ay naka-trigger din tong contactor na to. Tapos pag naka-off naman yung machine ay nakapatay din yung contactor na yan. So yung contactor na yun ay gamit pala dito sa BFD na to na modify nila. Ang gagawin ko dito, mga Master, kukuha ako dito ng 24 volts mismo sa BFD na to. Ayan, tapos susuplayan ko tong L1 na to, mga Master. So ayan, mga Master. So naglatag ako ng dalawang kable. Yung dalawang kable na yan. So itong unang wire na to, ito ay 24 volts na galing mismo sa BFD. Nilagay ko siya dito sa normally open. Tapos yung return niya, mga Master, ay dito na papasok sa L1 na to. So ito yung magpapagana sa motor mo na mag-start. So dito, mga Master, ay nakatigil pa tong spacing belt na to dahil nga wala siyang speed, no? Zero siya. So lagyan natin siya ng speed, mga Master. So punta lang tayo dito sa configuration. Tapos LSP. So ang meaning nito, mga Master, ay low speed. So sa madaling salita ay minimum speed to. So lagyan natin ng speed, mga Master. So depende sa inyo kung ano yung speed na kailangan sa machine nyo. So dito, mga Master, ay lagyan ko siya ng 45. Tapos yan, mga Master, naka 45 yan. Tapos naka under na tong spacing belt na to, mga Master. Yan, kung makita nyo, umiikot na yung spacing belt dahil nga naka trigger na yung signal. So wala lang siyang speed kanina, zero, kaya hindi umiikot yung motor. Ngayon, mga Master, gawin natin ay i-stop natin yung machine. Yan, kung mag-i-stop ba yung BFD na yun. So ngayon, mga Master, ay naka-ready na lang tong dalawang BFD na to. Kumbaga sabay sila, no? Tapos itong isang BFD na to ay naka-stable yung signal nito. Kumbaga nagka-cut lang to dito sa contactor na to. So itong contactor na to nagpapakat ng signal sa conveyor. Ayan. So dyan tayo kumuha ng signal na yan. Ngayon, i-start natin ulit, mga Master, kung mag-i-start ba siya ng automatic. So ayan, mga Master, pag i-start mo yung machine, nag-i-start siya ng automatic. Pag i-stop mo yung machine, nag-i-stop siya ng automatic. So sana nagkaroon kayo ng idea dito sa video na to, mga Master.